Welcome sa LMTV-PH, kung saan kuhang-kuha ang pulso mo kapatid. Fresh at nagbabagang mga kaganapan sa mundo ng telebisyon, music at entertainment ang aming hatid sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang dito, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Pakiclick na rin ang notification icon para hindi ka mahuli sa mga updates natin, mapabalita, music o kahit ano pang trip mo. We welcome you sa ating channel. And for this video bibigyan namin muli kayo ng latest updates tungkol sa mga kaganap sa loob at labas ng Itbulaga, TV5 at maging sa iba pang mga topics na may kinalaman dito lalo na sa ating mga dabarkads. Pag-usapan natin muna yung naging pilot episode ng bagong season ng cooking show na From Helen's Kitchen, hosted by none other than Tita Helen Gamboa Soto and Miss Shara Soto. Kanina sa YouTube nakasubaybay tayo at sa loob ng 25 minutes na pagsasahim papawid nito ay umabot na agad sa 3,226 viewers to be exact at humakat agad ng 163 likes sa simula pa lang. So dito pa lang sa mga stats na ito na nakalap natin, kitang-kita na ang pananabik ng mga kapatid muling makita si Tita Helen sa kanyang expertise, ang pagluluto. Kanina, sinalubong tayo ng ating host na si Tita Helen kasama ang kanyang mga espesyal na guest sa isang napakaaliwalas na kitchen set. Kasama sa mga guests sina Epi at Valdolf Quizon. Of course, hindi mawawala ang signature recipes. Kitang-kita ang saya sa mukha ng mga guests habang tinutulungan si Tita Helen sa paghahanda ng masasarap na putahe habang masarap din ang mga kwentuhan sa set. Bahagi ito ng mas pinalakas na weekend trip lineup ng TV5 ngayong February 7, kung saan nakapwesto ang show sa ganap na 11 AM bago ang Itbulaga. Speaking of Itbulaga, narito ang mga naging highlights sa Saturday episode ng programa. Kanina sa special opening number ay muling nagbabalik ang ating mga singing queens kasama ang dalawa sa pinakapremyadong local band sa OPM industry. Walang iba kundi sina Ito Rapadas of Neocolors at Top Suzara of Freestyle at kung hindi nyo pa napapanood ang buong performance kanina ay pwede nyo mapanood yan sa livestream ng TVJ kanina. Kinanta nila ang mga timeless hit katulad ng Maybe, Before I Let You Go, at ang paborito kong This Time. Hindi na rin nila pinalampas ang pagkakataon para i-promote ang kanilang upcoming major concert na Stages of Love. Kung ikaw ay naghahanap ng perfect concert para sa iyong perfect Valentine date kasama ang iyong mahal sa buhay, markahan mo na iyong your kalendaryo, mga kapatid. Yan ay sa February 13, 2026, sa SM Mall of Asia Arena. Kung bitin kayo sa napanood nyo sa Itbulaga kanina, ito na yung full experience. Bagay na bagay din to sa mga magdi-date, o kahit sa mga sawi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na ng tiket. Samantala, pag-uusapan naman natin ang isa na namang bagong weekly special segment na ipinakilala sa Itbulaga kanina. Ito ay ang LSS o Live Singing Session. Ito ay may pagkakahawig sa live concert series na ginawa ng Itbulaga simula noong 1997. Sa buena manong offering ng segment ay sumalang agad syempre walang iba kundi sina Ruel Matt Monroe, Carino, at Dominador Michael Bolton, Aviola Jr. Syempre kinanta ni Ruel ang signature song ni Matt Monroe na If I Never Sing Another Song, pati na rin isang OPM hit na akala mo'y nasa isang classy lounge ka noong 60s. Samantalang si Dominador Michael Bolton, Aviola Jr., ay nagpakita din ng isang powerhouse performance. Yung signature husky voice ni Michael Bolton, yung high notes na kayang-kaya niyang abutin, napakagaling. Ang daming netizens ang nagsasabing perfect match daw sila sa mga original artists. Bukod dyan, nagsimula na rin ang promotion nila Foreignoy Grand winner Hyun Yul Kim and our very own singing queen, Eunice Janine for their brand new single, Baka Sakali. Na-release na kasi kahapon ang full song nito sa YouTube at sa Spotify at available for streaming na. Pinakinggan nga namin ang bagong awitin na ito nila Hyun na kumantain bilingual Korean and Tagalog samantalang ang ating singing queen, Eunice Janine, tumatagos sa puso ang bawat lyrics. Truly, this is a true KOPM crossover, mga kapatid at dabarkads. Isang Pinoy at Korean fusion na punong-puno ng puso at siguradong magiging pambato na naman ito sa mga radio charts sa mga susunod na araw. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Baka Sakali is now available on all major streaming platforms. Pwedeng-pwede nyo nang pakinggan sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, at maging sa aming official website. Ilalagay namin ang mga links sa description ng video na ito. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, o gusto lang mag-emote, or simply appreciate great music, this is a must listen. Pakinggan nyo na, now na. Dumako na tayo sa isa pang topic natin kung saan may kinalaman ito sa mga dating resident dance group ng Itbulaga na Sex Bomb Girls. Recently, trending ngayon ang unang pagtatagpo ng dalawang pinaka-iconic na girl groups ng Pilipinas.
kung saan ang Sex Bomb Girls, sa kanilang Round 3 concert ay surprise ang nag-guest ang Nations girl group na BINI. Tama ang narinig nyo, ginanap nga nitong Biyernes, February 6, sa SM Mall of Asia Arena ang ikatlong round ng reunion concert ng Sex Bomb Girls at ang akala ng lahat ay normal na reunion show lang, biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang tumugtog ang iconic hit na Halik Kay Ube. Sa gitna ng performance, biglang lumitaw ang Nations girl group na BINI. Isang ang di malilimutang number ang hatid ng Sex Bomb kasama ang mga kompletong members ng BINI. Isang certified batang 90s at 2000s core moment. Ang Sex Bomb naman ang sumayaw ng alamin sa lamin, at Pantropiko, kasama ang BINI. Kitang-kita ang respeto at saya sa mukha ng bawat isa. Alam naman nating lahat na mainit ang diskusyon online kung sino ba talaga ang pinakamagaling na girl group ng Pilipinas. Ayon kay Hershel Pangilinan, hindi ito competition. Ang Sex Bomb Girls ay nagbigay ng saya noon, at ang BINI naman ang nagbibigay ng inspirasyon ngayon. Isang malakas na paalala na women supporting women is the way to go. Alam nyo ba na si Shiloh, ang anak ni Hershel, ay isang certified bloom? Kaya naman pala todo support si Mama Hershel dahil fan din ang kanyang baby girl. Pabiro pa nga niyang hinanap ang anak niya sa gitna ng libo-libong audience na nakisaya sa naturang sold-out concert. Maalala natin ang kinuwento nga ng Sex Bomb pioneer na sinabihan nga siya na, "You can never a BINI mom." Ayon sa kanya, ito talaga ang nagtulak sa kanya para magkaroon ulit ng reunion concert ang grupong sumikat lang noon sa Laban o Bawi game segment ng Itbulaga noong 2000s. Tingin din namin dito, nagmistulan ng ultimate passing of the torch ang ginawa ng dalawang grupo. Ang Sex Bomb ang naglatag ng pundasyon, at ang BINI ang nagpapatuloy ng legacy ng Pinay girl group sa world stage, lalo na't papunta na rin ang BINI sa Coachella ngayong April. So mga kadabarkads, kasali ka rin ba sa nakisaya sa Sex Bomb concert na ito? Anong di mo makakalimutang experience dito? Feel free to comment below. At hanggang dyan na lang muna ang ating update for today. Ano ang masasabi mo sa ating video? Feel free to comment below. At kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay.